handa na po ang ating first speaker ay ibibigay natin ang pagkakataon. Pag nagsalita po kayo, Brother Godfeder, ay mag-i-start ang time. Go ahead. Okay, thank you Mr. Moderator. Ang paksa po natin ngayon ay blood transfusion, biblical or unbiblical. So sa pag-uusap po na ito, mga kaibigan namin, nandyan na nakikinig, Start the time. gagamit tayo. Wait lang po. Brother, Mr. Okay, sige. Go ahead bro, go ahead. Okay, so Tuloy na sa pag-uusap na ito, mga kaibigan namin, higit tayong gagamit ng tinatawag na kaunawaan. Bakit po? Sapagkat yung salitang blood transfusion, hindi natin mababasa sa Biblia. Pero hindi mahirap maunawaan na yung blood transfusion ay hindi sinasang-ayunan ng Biblia. Hindi po mahirap yan. Sa kapakanan po ng mga nakikinig namin, ang ibig po sabihin ng blood transfusion, ito po yung pagpapasok sa katawan ng tao sa pamamagitan ng ugat. No, hindi ipinapasok ng mga Kristiyano sa bibig, hindi pinapasok sa mga Kristiyano sa bandang puwitan, pero sila ay pumapayag na ipasok ang dugo sa ugat. Ayun. So ngayon, para sa pagsisimula, kagaya ng sinabi ko, ang paalala ng Biblia kapag tayo ay nag-aaral nito, ganito, Kawikaan 4:7. Sabi po, karunungan ang pinakamahalagang bagay. Kaya kumuha ka ng karunungan. At sa lahat ng dapat mong kunin, tiyakin mong makuha ang unawa. Ayun, kaya yun ang gagawin natin. Uunawain natin ngayon kung ano ang sinasabi ng Biblia. At para magawa ito, ako, pakiusap ko kay Sir Fernan, kalimutan niya muna yung mga ipinag-aralan niya dyan, yung mga ipinaghanda niya. Mag-focus siya sa pakikinig. Bakit? Because you cannot fill a cup that is already full. So, gayon din po ang gagawin ng mga tagapakinig namin. Ano man ang relihiyon ninyo, no, you just empty your cup because we cannot fill the cup if it is full. Kasi ganyan din po ang ginawa ko sa turo na ito na natutunan ko sa mga saksi ni Jehovah base sa Biblia. No, inalis mo, tapos pinag-aralan mo, and then natiyak natin na talagang ang pagsasali ng dugo hindi sinasang-ayunan ng Biblia. Paano natin natiyak yan? Ito po, pag-aralan natin ang isang pinagbasihan yan. Genesis chapter 9. Genesis chapter 9 verse 3. Dito po unang binanggit. 3, 4, and 5 yan. Ang sabi rito, ang bawat gumagalaw na hayop na buhay ay pwede ninyong maging pagkain. Ang lahat ng iyon ay ibinibigay ko sa inyo gaya ng berdeng pananim. Sa 4. Pero, huwag ninyong kakainin ng laman kasama ang buhay nito. Ang dugo nito. Bukod dyan, pananagutin ko ang magpapadanak ng dugo ninyo. Ayan, pansinin natin, putulin ko lang muna. Diyan binanggit yung salitang huwag kakainin ang dugo. Ayun. Bago pa man lumabas ang batas na ibinigay ng Diyos kay Moises, nandito na ito. So maliwanag hindi ito kasama sa mga batas na ibinigay ni Moises kasi bago pa meron na. Kaya nung nagbigay ng batas tungkol sa dugo, meron din do sa batas ni Moises. Mamaya pupuntahan po natin yan. Pero itong tanong, basta lang ba nilagay dito ito, yung mga teksto, yung mga salita dito na huwag kainin ng dugo kasi yan ang buhay? Ganun lang ba natin uunawain ito? Ay, hindi po. Pansinin ninyo, mga kaibigan namin. Iatras natin ang pagbasa sa chapter 9. Ito po ay yung pagkakataon na lumabas si Noe mula sa arka. Wala ng tao, lahat namatay, tinabunan ng tubig ang lahat, wala silang makakain. Tama, ayan po ang nakalagay dyan. So sabi dyan, ito po, 9:1. Pinagpala ng Diyos si Noe. At ang mga anak niya ay sinabi, magpalaanakin kayo at magpakarami at punuin ninyo ang lupa. At patuloy na matakot sa inyo ang bawat buhay na nilalang sa lupa, bawat lumilipad na nilalang sa langit, bawat bagay na gumagalaw sa lupa, at lahat ng isda sa dagat. Pamahalaan ninyo ang mga iyon. Meron po ba kayo napansin, mga kaibigan namin, dyan sa mga salitang yan? Kahit lahat po ng scholar ng Biblia sumasang-ayon na yung mga salitang yan, yun yung salita na binigay kay Adan at Eva noon. Yan yung unang utos sa kanila. Yan ang layunin ng Diyos. Pansinin po ninyo, mga kaibigan namin, nang lumabas sila Noe, ano agad ang unang salitang lumabas sa Diyos? Di ba ang ibinilin yung utos sa makatwid, ito ang mas mahalaga. Hindi inisip ng Diyos ang kagad na, ito kakainin nyo kasi kailangan mabuhay kayo. No.
Kasi merong layunin, merong utos ang Diyos na kailangan nilang ganapin. O ngayon, para maganap ito, kailangan manatiling buhay. Sila, Noe at ang pamilya niya. Kaya ano sinabi ng Diyos? Walang halaman noon na yun ang binigay kila Adan at Eva. Ang sabi, ang bawat hayop ngayon na gumagalaw ay magiging pagkain ninyo. Para ano? Para masustain ang buhay nila. Ito ang tanong, kasama ba sa binigay ng Diyos para isustain ang buhay nila ang dugo? No. Ang liwanag ng exception, Sir Terna, no? Di ba? Ewan ko lang kung tatanggihan mo na yung binibigay sa kanila dito is to sustain life. Now, when it comes to sustaining life, hindi sinama na ibinigay ang dugo. Meaning, hindi dinisenyo ng Diyos na ang dugo gagamitin mo to sustain life. Alam ko kung saan nyo papapasukin eh. Ang dahilan kung bakit sang-ayon kayo sa pagsasali ng dugo eh. Because allegedly, you are in danger, your life is in danger, so kailangan mong kailangan mo itong isalba. Alam nyo, meron dyan yung tinatawag na rabbinic principle eh. No, yung rabbinic principle, ewan ko lang po kung narinig nyo na yun. Ano yun? Yung pikuak nefesh. Pikuak nefesh. Ayon dun sa principle na yun, pangunahin daw ang buhay sa lahat ng bagay. That is wrong. Bakit? Ang pangunahin natin, sundin ang utos ng Diyos at alam ko hindi itatanggi ni Sir Fernan yan. Ecclesiastes 12:13. No, Ecclesiastes 12:13. Ang sabi doon, ang buong katungkulan ng tao, eto basahin po natin. Sa New World Translation po, ganito ang sabi, Ecclesiastes 12:13. Pagkatapos kong masabi ang lahat ng ito ang punto. Matakot ka sa tunay na Diyos at sundin mo ang mga utos niya dahil ito ang obligasyon ng tao. Ayan. So maliwanag, pangunahin ang pagsunod sa utos ng Diyos. Kaya nga yung mga Kristiyano nagkandamatay eh. Bakit? Martir ang tawag sa kanila, witness. Yung pong salitang martir, no? Ang ibig sabihin ng witness, ang ibig sabihin nun, nangamamatay sila dahil sa katotohanan. Bakit? Ipaglalaban nila ang katotohanan at pagsunod sa Diyos. Kaysa sila ay mabuhay, mamamatay sila sa pagsunod sa utos ng Diyos. Yan ang tunay na Kristiyano. Mamaya pupuntahan po natin yan. Ang point lang natin dito, nagbigay ng Diyos, ang Diyos ng utos. No, na wag kumain na, wag isasama sa pagkain ng dugo. At alam nyo, yan palang salitang yan ng restriction ng Diyos tungkol sa dugo is a way to establish His authority. Authority over life, authority over blood. Because the life is equivalent to blood. Yan ang ibig sabihin, the life is the blood. Kaya, in-establish niya ang otoridad niya. Sino lang ang pwedeng gumamit sa dugo? Diyos lang. Kapag ka hindi expressly sinabi ng Diyos gamitin mo, wag mo gagamitin. Meron bang expression sa Bible na gamitin yan pang blood transfusion? There is none. Kaya mamaya tutunguhan natin kaya hindi pwedeng gamitin kasi meron namang express prohibition ng Diyos. Eto ngayon, ang binanggit diyan sa teksto, wag ninyong kakainin ng dugo. Ayan, in-establish na authority. Kaya nga sa Bible, pag binasa natin, lahat ng paggamit ng dugo, laging may express commandment ang Diyos. Nung ito'y gamitin, nung ililigtas ang Israel, 'di ba? Sa Ehipto, siya nag-utos doon, ilagay yung dugo sa mga pintuan. Kaya nga doon lang, yun lang ang pagkakagamit sa dugo. Ito naman. Nung nagkaroon ng bata sa Israel, 'di ba siya rin ang nagsabi kung paano gamitin ang dugo? Pangtubos sa altar. And bukod doon wala na. Kaya nga hindi rin nila pwede kainin. Nasa batas din 'yon. Ayun. Okay, ituloy natin dito sa Genesis 4. Ano pa ang matututunan natin dito? Ayan. Sabi diyan, pero wag ninyong kakainin ng laman kasama ang buhay nito, ang dugo nito. Bukod diyan, sabi dito, pananagutin ko ang magpapahamak ng dugo ninyo. Kung papatayin kayo ng isang buhay na nilalang, bawat mamamatay, kung papatayin ng isang tao ang kapwa niya, dapat siyang patayin dahil pinadanak niya ang dugo ng kapatid niya. Ayan. Alam niyo po, sa ibang salin ng Biblia, yung ginamit diyan, yung terminong bloodshed. Palagay ko, familiar si Sir Fernan dito pag sinabing bloodshed. Ngayon, ito, yung bloodshed sa Genesis chapter 9 verse 5. Lumilitaw, pinaliwanag ng Diyos yan na hindi lang yan yung actual na pagpatay.
Ayan, nako, eto, pasok to. Napakagandang punto nito, Sir Fernan. Pag sinabing bloodshed, hindi actual na pagpatay. It also includes endangering the life of the other. Hindi ko alam kung tatanggihan ni Sir Fernan yan. Kasi sa kautusan ni Moises, meron pahiwatig, Deuteronomio 22:8. Ano sabi doon? If you build a new house, you must also make a parapet for your roof, so that you may not bring blood guilt on your house because of someone falling from it. Alam nyo kung anong ibig sabihin yan? Eto po. Ayon sa isang exposition of the entire Bible ni Giles, ganito po ang sabi. That thou bring not blood upon thy house. Ano ibig sabihin nun? Negligence of such provision of the law directs to the guilt of manslaughter or of shedding innocent blood in thy house, as the Targums of Jonathan and Jerusalem. Hence, the Talmudists extend these other things, and by this law also they suppose men are bound to guard against all dangers in any other way. Ayan, Sir Fernan, patay kayo rito. Pag in-endanger mo ang buhay ng kapatid mo, dapat kayong managot sa Diyos. Ngayon, ang tanong, ang pagsasalin ba ng dugo ay nagdadala ng danger? Kasi yan ang sinasabi ng mga doktor, ililigtas ka namin pagka ikaw ay nagsasalin. Pagka hindi ka nagpasalin, mamamatay ka. Mamaya, pag-uusapan natin, that is wrong. Hindi po totoo yan, na ikaw ay mamamatay kung hindi ka sasalinan ng dugo. Wala pong ganon. Mamaya po, ipapaliwanag natin yan. Dito, ang pinapaliwanag ko lang po, pag sinabing bloodshed, kasama dito ang endangering others person's life. Ngayon, tingnan natin, bakit ngayon, pagdating ng panahong Kristiyano, hindi na ginamit yung sinasabing bawal kumain ng dugo. Bakit hindi na yan ang ginamit? Anong ginamit? Ito, tingnan natin. Gawa 15:29. Anong sabi rito? Patuloy. Ito, sa 28. Umpisahan natin para mas maganda. Tinulungan kami ng banal na espiritu na magpasya na huwag magdagdag ng higit na pasanin sa inyo maliban sa mga bagay na ito na kinakailangan. This is kinakailangan, required. No? Hindi ito, meron ako isang napanood, sabi, hindi pala masyado, sabi dito, huwag magdagdag ng higit na pasanin. Parang magaang. No, that is wrong. Hindi dito ipinahihiwatig na magaang lang ito. New World Translation po. Hindi ito magaang. Bakit hindi magaang? Ay sabi nga dito kinakailangan. Sabi diyan, patuloy na umiwas sa mga bagay na inihain sa mga idolo. Sensitive yan. Sa dugo, sa mga binigti at sexual na immoralidad. Edi magkaka-level yan sabi dito, kung patuloy ninyong iiwasan ng mga ito, mapapabuti kayo hanggang sa muli. Now, eto tanong. Sabi diyan, umiwas. Bakit kaya iniutos ng Diyos na umiwas? No, hindi lang basta wag kumain. Kasi pagka sinabi mo wag kumain, pwede uminom. 'Di ba? Pwede isaksak sa ugat. Pwede ipahid sa sarili kung nanganganib ka, yan ang magiging 'Di ba? Pwede, pero hindi yan nagalagay umiwas. Bakit? Because sabi nga ng Bible, Isaiah 55:8-9, ang kaisipan ng Diyos na Jehovah ay mas mataas kaysa kaisipan natin. Alam ng Diyos na gagamitin ang utos na ito sa makabagong panahon. And at that time, wala pa yung terminong blood transfusion, but it will be applied sa makabagong mga panahon na paraan ng paggamit ng mga bagay-bagay. At kasama rito, isinama ng medicine ang blood. Pero ito ang tanong, safe ba gamitin ang dugo, blood transfusion? Ito po, ang sabi ng Boston Globe Magazine. Ang sabi niya, that blood specialist Dr. Charles Huggins admits that blood must be considered unavoidable, non-safe. He describes blood as the most dangerous substance we use in medicine. Sir Fernan, mas maniniwala ako dito kaysa sa'yo. Kasi doktor to.
Ito pa isa, sabi ng CBS News, if blood was a new drug, it wouldn't receive a product license. Tom Leonard, Royal Victoria Infirmary. Oh, ngayon nga sa COVID, 'di ba? Ang daming pinag-uusapan, ivermectin. Bakit ayaw? Oh, baka hindi baka unsafe o ano. Ang dami pang mga gamot. Pero hindi nila binibigyan ng permit. Bakit? Baka dangerous Samantalang ang totoo, yung iba doon nakakatulong. But this time, direkta sinasabi yan ng mga espesyalista po. Time na po, time. So dito na po nagtatapos ang unang tindig ng ating first speaker sa hapong ito sa paksa po na kanilang pinag-uusapan na blood transfusion So mga kaibigan, since napag-usapan dito na wala mo ng cross-examination, may dadako tayo sa presentation din ng second speaker Yun yung kanilang napagkasunduan. So Brother Fernando, for